Mapagnilay na araw sa ating lahat. Narito ang ating bayanilayan sa unang linggo ng Kwaresma. Sa Genesis, makikita natin ang unang tukso, ang paglabag sa hangganang ibinigay ng Diyos. Hindi lamang ito simpleng pagkain ng bunga, kundi pag-angkin ng kapangyarihang hindi sa atin. Ang kasalanan ay hindi lang personal na kahinaan. Ito ay pagtalikod sa tiwala. Sa Psalm chapter 32, may pag-amin. Then I acknowledged my sin to you, and you forgave the guilt of my sin. May pag-asa sa pagsisisi. Hindi tayo iniiwan sa ating pagkadapa. Sa Romans chapter 5, malinaw ang sabi ni San Pablo, but where sin increased, grace abounded all the more. Kung paanong ang kasalanan ay pumasok sa pamamagitan ng isa, ang biyaya ay dumaloy sa pamamagitan ng isa, si Kristo. At sa Matthew chapter 4, sa gitna ng ilang, tinukso si Jesus. Gutom, pagod, mag-isa, ngunit tumindig siya. Hindi niya ginamit ang kapangyarihan para sa sarili. Hindi niya sinamba ang kapangyarihang politikal. Hindi niya pinatunayan ang sarili sa pamamagitan ng palabas. Sa ating bayan, ang tukso ay hindi lang personal. Tukso ng kapangyarihan, tukso ng korupsyon, tukso ng tahimik na pakikisama sa mali, tukso ng bahala na at ganito na talaga. Ang Kwaresma ay hindi lang pag-aayuno sa pagkain. Ito ay pag-aayuno sa pakikisangkot sa kasinungalingan. Ito ay pagtalikod sa sistemang mapanlinlang. Ito ay paninindigan sa gitna ng ilang. Si Adan ay bumigay. Si Jesus ay tumindig. Tayo, saan tayo papanig? Ngayong unang linggo ng Kwaresma, magnilay tayo hindi lang sa ating personal na kasalanan, kundi sa ating pakikibahagi o pananahimik sa mga kasalanan ng lipunan. Ang grasya ay mas malakas kaysa tukso. Ang liwanag ay mas makapangyarihan kaysa dilim. Tayo'y manalangin sa Panginoon na sa gitna ng tukso ng kapangyarihan at pansariling interes, turuan tayong tumindig kasama ni Kristo para sa bayan. Linisin ang ating mga puso at patatagin ang ating paninindigan para sa katotohanan at katarungan. Amen. Ako si Bishop Tonyo, Obispong Migrante sa Europa, at ito ang ating bayanilayan para sa lahat ng mga kapatid at kababayan saan man sa mundo.